Ginebra bounce back in game number 2. So paano nga ba nanalo ang Barangay Ginebra kontra sa Rain or Shine sa game number 2 ng PBA Commissioner's Cup semifinal? So, well, alam naman natin si Coach Tim Cone, napakagaling niya pa rin pagdating po sa mga adjustments. So, yung Ginebra po kasi is maganda naman naging performance offensively sa game number 1. In fact, they scored 111 pero malayo po talaga sa average nilang 103.92. At yung points allowed nila is 98.33 at ang iniscore nga ng Rain or Shine is 115 points. So plus 17 points po yan. So offensively okay naman yung Ginebra pero yung defensively yung defense nila yun po yung medyo sablay ng konti. So ang naging reason kung bakit po natalo kasi ang Ginebra ay nilaro po kasi ng Ginebra yung tempo ng laro ng Rain or Shine, which is yung run and gun. So bakit naman nanalo ang Ginebra sa game number 2? Of course, unahin na natin yung steady game ng dalawang player na to, si Justin Brownlee at si RJ Abariento. So, game number 1, si Justin Brownlee scored 32 points, grabbed 5 rebounds, dish off 5 assists. And si RJ Abarientos nga po ay may 21 points naman nung game number 1. Game number 2 naman, JB scores 31 points, grabbed 15 rebounds and 8 assists. So, 2 assists shy, 4 ay possible triple-double. RJ Abarientos naman, score ng 25 points, 2 rebounds, and dish off 6 assists. Malaking din ang naitulong yung consistent game ni Scottie Thompson. So, game number 1 nga po, meron lang siyang 17 points, 7 rebounds, and 2 assists. Pero game number 2, 15 points, 6 rebounds, and 6 assists. Isa pang factor na nakatulong na malaki, of course, si Japet Aguilar. Game number 2, meron siyang 14 points, 12 rebounds, and 2 assists. And 3 assists. Yan. And isa pa yung defense sila kay Jalen Johnson. Yung Jalen Johnson na nalasa talaga nung game number 1. Unstoppable with 40 points, 19 rebounds, and 3 assists. Pero pagdating po sa game number 2, medyo napigilan nila si Jalen Johnson nung first half. Kaya ang total score lang niya is 19 points and grab 15 rebounds. So Ginebra also shoots well beyond the arc, and Ginebra already turned into a 3-point shooting team. And Ginebra's defense is also a factor kasi kapag mababa nga pong scoring dahil sa kanilang set plays ay talagang advantage para sa Ginebra. Pero kapag ka naman mataas ang scoring, advantage yan para sa Rain or Shine dahil sa run and gun style ng play nila. So, mabilis po kasi yung transition at saka yung mga bata yung player mabilis pa compare sa medyo nagkakaedad na nga po yung mga players ng Ginebra. Ang tanging bata dyan, si Ralph Stephen Holt ay medyo maedad na rin. Si Ralph na si RJ Abarientos, yung mga talagang mga bata, at si John Abis, mga ganyan. So yun. And ano po ang makikita natin pagdating ng game number 3? Of course, whether nanalo ka or hindi, kailangan mo pa rin magkaroon ng adjustment. And isa po sa nakita natin nung later yung latter part na ng game, alam naman natin malaki yung lamang ng Ginebra kung bakit nahabol kasi sinabayan nila yung Rain or Shine sa takbuhan. And alam naman natin pag run and gun style, Rain or Shine, basketball play yan. So kailangan ay maging till the buzzer sounds ay maging consistent ang Ginebra pagdating dun sa kanilang discipline pagdating sa play. Kasi nung mga 6 minutes, 17 points ang pa rin ng lamang ng Ginebra. Pero nag-collapse sila pagdating nung simula nung tinawagan ng nasiko si RJ Abariento sa ilong, tapos hindi tinawagan ng offensive foul, nag-collapse sila hanggang sa bumaba lang yung sa 4. And good thing, napakita pa rin naman ng Ginebra yung poise, pero yun nga, very dangerous po ang Rain or Shine sa mga ganitong situation. So kailangan po ng Ginebra is maging consistent sila dun sa mga plays nila. So again, kailangan hindi sila sumabay kung ano yung run and gun, yung game style ng Rain or Shine, which is yung run and gun, para sa ganun po ay makasigurado sila sa panalo. Kapag mapapanatili po ng Ginebra yung set plays, yung consistent scoring ni Justin Brownlee at ni RJ Abarientos, plus yung defense nila, at even si Stephen Holt, okay lang kay Stephen Holt yung hindi masyadong may score, at basta ang importante yung defense niya. At higit sa lahat, si Jonard Clarito kailangan medyo talagang maganda ang pagbabantay nila doon, at kay Adrian Nocum. So halos tatlo lang naman yung player talagang babantayan din sa Rain or Shine. Pag na-stop mo yung or nabawasan mo yung production nila, yung Jalen Johnson, Jonard Clarito, saka si Adrian Nocum,
medyo may lamang ang Hinebra talaga sa game number 3. So anyways, yan lang muna for today's video at hintayin natin tomorrow po ang game 3 ng PBA Commissioner's Cup semifinal sa pagitan ng Rain or Shine at ng Barangay Hinebra. So 7:30 PM po ang laro nila. So yan, so abang-abang tayo at panoorin natin ang game number 3 bukas. So yun lang muna for today's video. Maraming salamat. Peace.